Kahit nag-resign na bilang kongresista, hindi pa rin lusot sa kaso si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Isa si Ko sa mga idinadawit sa issue ng flood control na inirekomenda ng ICI. Sa Ombudsman, nakasuhan. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Tapos na ang 10 araw na palugid para magbalik bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos bawiin ni House Speaker Faustino Boje D. III ang travel clearance ng kongresista. Pero walang Zaldico na nagpakita sa kamera. Sa halip, ipinost sa kanyang Facebook page ang kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng kamera. Ayon kay Ko, dahil yan sa aniya ay totoo at malubhang banta sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Ipinagkait din umano ang kanyang karapatan sa due process. Agad-agad na epektibo ang pagbibitiw ni Ko. Noong Hulyo pa naka-medical leave si Ko sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects. Si Ko ang dating chairman ng makapangyarihang House Committee on Appropriations na nabahira ng issue ng budget insertions. Nagtungo ng Amerika si Ko para magpagamot pero binawi kamakailan ni Speaker D ang kanyang travel authority. Sa pinakahuling impormasyon ay wala na sa Amerika si Ko na sinasabing nasa bansang Spain ngayon. Sa kanyang sulat, sinagot ni Ko ang ethics complaint na isinampa laban sa kanya ni Navotas Representative Toby Tiangco. Itinanggi ni Ko na siya ang naging utak ng inihabol na insertions at realignment sa 2025 national budget. Malabo raw kung hindi man imposible na nakapagpasok siya ng insertions nang hindi nalalaman ng mga miyembro ng Kamara at Senado. Dumaan din aniya dapat sa mabusising pagsusuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang General Appropriations Act nung pinirmahan niya ito. Mainam daw kung hihintayin muna ng Ethics Committee ang desisyon ng Supreme Court at Ombudsman sa mga kaso kaugnay nito. Kaugnay naman sa pag-question ni Tiangco na nag-medical leave si Ko kahit walang ibinigay na medical certificate, sabi ni Ko, hindi naman ito requirement. Itinanggi rin ni Ko na ipinagmamayabang nila ng kanyang pamilya ang kanilang yaman. Wala raw nagbago sa kanilang pamumuhay mula nang mahalal siya sa pwesto. Itinanggi rin ni Ko na kumita siya bilang kongresista mula sa mga proyekto ng SunWest Inc. na dati niyang pag-aari. Sasagutin daw ni Ko ang mga akusasyon laban sa kanya sa tamang panahon at tamang forum. Sabi pa ni Ko, ipatatanggal na niya ang kanyang mga personal na gamit sa kanyang opisina sa Batasang Pambansa. Ang party list aniya ang mag-aabiso sa Kamara kung sino ang papalit kay Ko. Sa iwalay na sulat, nag-leave din si Ko mula sa Ako Bicol Party List. Sa ilalim ng batas, ang papalit sa nagbitiw na party list representative ay ang susunod na kinatawan sa listahan ng mga nominee na isinumite ng grupo sa COMELEC. Giit naman ni Tiangco, kahit nag-resign si Ko bilang kongresista, hindi siya makakatakas sa mga kaso sa korte. Pag-iwas yun sa mas marami pang tanong sa Ethics Committee. Kahit naman mag-resign siya, hindi naman siya makakaiwas. Sa Ombudsman, isa si Ko sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan kaugnay sa irregularidad sa flood control project sa Oriental Mindoro. Posible pong magsampa ng kaso paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa procurement law po, sa violation ng revised penal code, specifically sa provision ng malversation and falsification. And of course, isa po dito ay yung paglabag sa Code of Conduct of Public Officers and Employees. Inirekomenda rin ng ICI na kasuhan si dating DPWH Mimaropa Regional Director, Engineer Gerald Pacanan, Assistant Regional Directors na sina Jean Ryan Altea at Ruben Santos Jr., at siyam na iba pang DPWH official. Damay rin sina Aderma Angeline Alcazar, ang presidente at chairman of the Board of Directors ng SunWest, pati ng 4 na miyembro ng Board of Directors. Ang ICI nga, gaya po sa parating sinasabi, ay nagbabase po sa ebidensya. The stronger the evidence we have, the more complete our evidence we have, that's the time that we will file our recommendation to Ombudsman. Hindi po basta-basta kaming nagre-rely o umaasa sa mga single testimony o sa isang affidavit po lamang. Sinusubukan naming kunin ang panig ng mga inirekomendang kasuhan. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tuloy pa rin ang mga kaso laban kay Ko.
humiling na rin ang DOJ ng Blue Notice mula sa Interpol para kumalap ng karagdagang impormasyon ukol sa aktibidad at lokasyon ni Ko. I don't expect him to come home. I mean, the way that everything is right now, I don't think he will just go home. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.